Pag-usapan pa natin ang mga issue na pumapalibot sa Vice Presidente kasama si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, may sagot na ba si VP Sara Duterte sa subpoena na inilabas ng DOJ? So far, Pops J, wala pa tayong nakikuha statement o naririnig mula kay Vice President Sara Duterte, pero binigyan siya ng 5 araw para humarap at tumugon sa DOJ at sa NBI. Ang nasabi dito ng Department of Justice, kung sakali man daw na hindi sasagot ito o tutugon si Duterte, babase at itutuloy ang investigasyon doon sa mga virtual press conferences kung saan yung mga salitang binitawan niya, doon babase ang investigasyon. Pero bukod dito, kasama sa mga ilang mga nakuha na nating sentimiento, sila Senator Bato de la Rosa na sinasabing ready to rumble daw sila. Pero kung tatandaan din natin, Pops J, kahapon nasabi sa atin doon sa ambush interview na kung sakaling magkakaroon daw ng complaints ng mga impeachment na cases para dito kay Duterte, ready daw siya na harapin ng mga ito at sasagutin niya raw ang mga ito, Pops J. Merymon, may balita na ba kung kailan ibabalik sa Kamara ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez na ipinasight in contempt? So far, Pops J, wala pa. Kasi ang nakuha pa lang natin kahapon, merong acute stress disorder itong si Attorney Lopez, pero hindi nakalagay doon sa Certificate of Confinement kung physically fit o unfit ba si Lopez para sa mga aktibidad tulad ng hearing, yung pagdalo sa kanyang hearing. Pero since extended yung kanyang detention ng another 5 days, presumably inaasahan ng House Committee na sa susunod na hearing ay dadalo na itong si Lopez, Pops J. Merymon, nandun ka sa hearing tungkol sa confidential funds ng OVP kahapon. Kamusta ba ang sitwasyon doon? Nako, Pops J, pagdating sa seguridad, doble ang naging security protocol sa loob at labas, lalong-lalo na nung dumating itong si Vice President Sara Duterte. Nagkaroon ng kaunting tensyon nung nagsalita itong si Duterte dahil parang napangunahan daw ang interpellation. Kaya nasuspend ng panandalian ng hearing, pero ipinagpatuloy din naman ito. Naobserbahan din natin itong si SDOG na Acosta na sumasagot naman sa interpellation proper, kasama nga dito sila Congresswoman at Representative Luistro, pero nagulat na lang din ang lahat noong nagsalita si Duterte na kailangan niya na atang magpahinga, kailangan daw bigyan muna siya ng space dahil umiiyak daw itong si Acosta at may nararamdaman daw na takot. Kaya naman hinatid agad ito si Acosta, pero ipinagpatuloy naman ang interpellation para sa iba pang mga resource persons, Pops J. Merymon, maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagsalita na at nagpatutsada muli kay PBBM. At sabi pa niya sa mga sundalo ay hanggang kailan susuporta sa isang durugistang presidente. May sagot ba dito ang palasyo? Yes, Pops Ray, nagulat sila dito. At sinabi nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin, selfish itong pangungutya at pangangantsaw ng dating Pangulo. Dahil unang-una sa lahat, hindi rin daw dapat kina-question ang oath ng Armed Forces of the Philippines. At lahat daw sila na dating nanunungkulan ay hindi daw dapat ginagamit itong pagkakataon para mapaangat tulad ng kanya na anak niyang si Vice President Sara Duterte. Dapat daw sinusunod ang konstitusyon, wala raw kina-question dito pagdating sa oath ng Armed Forces of the Philippines. Pero hinihintay pa natin kung mayroon pa ulit isasagot pabalik ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte. Merymon, kamusta ngayon ang lagay ng mga tauhan ni VP Sara na sina Lopez at Gina Acosta? Etong 4 na mga resource persons cited in contempt din ito dito sa House Committee, binigyan sila ng furlough. Pero ang kondisyon nito, ibig sabihin yung pagpapalaya sa kanila, dapat haharap sila sa susunod na hearing na ngayong Biyernes, November 29. Pero pagdating naman kay Attorney Lopez, hindi pa natin alam kung susulitin niya ba itong extension ng 5 araw pa na detention. Kung sakaling hindi siya haharap sa susunod na hearing ng komite ngayong Biyernes, chances are baka ma-extend pa ang detention sa kanya. Pero kung haharap siya ngayong Biyernes, titignan natin kung ano magiging desisyon ng komite para sa kanyang detention. Pops J. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Merymon Reyes.